Mayong adlaw diha sa Visayas ug Mindanao, 'no. Magandang araw din sa Luzon, 'no, sa Katagalugan. Siyempre yung akong mga kaila diha sa Surigao City, 'no, sa Buenavista, Agusan del Norte, 'no, sa Camiguin, sa Medina, 'no, sa Cagayan de Oro. Maayong adlaw ninyong tanan. Siyempre sa Kamaynilaan, magandang araw diyan sa Valenzuela, Caloocan, 'no, sa North Caloocan. Siyempre may mga kakilala tayo sa Laguna, 'no, may mga kumare tayo diyan, mga kumpare, 'no. Siyempre sa Kabikulan, sa Bulan, Sorsogon, 'no. So, maayong adlaw ninyong tanan, 'no. So, kung, yung Bicol nga pala makasabot na sila og kuan, halos Bisaya din ang istorya riyan, 'no. So, maayong adlaw sa, Bulan, Sorsogon. So, yun, hindi na tayo magpaligoy-ligoy, 'no. Pag-usapan natin ito, 'yan, 'no. Yan yan yung ano natin, yan yung napili nating, pamagat, 'no. Parang binisaya na siya, ah. So, nasudlan og daotang espiritu ang utok. Siyempre kitsa pa di si yung atong Vice Presidente, 'no. Vice Presidente Vice Presidente, ah, pa naman, 'no. So, lisod kayo ni kung mao na mahitabo, 'no, nga masudlag, daotang espiritu ang utok sa atong Vice President, 'no. So, tanawan na lang ninyo ang picture, 'no. So, ningkuha lang tayo ng, iilan. Yan nga palang nasa pinakabandang dulo, nakuha lang natin yan kay kasamang Michael Apasible, 'no, si Kamab, 'no, ano ba yung kay Mab, Michael Apasible Bulletin, 'no, nakuha natin yan sa Facebook. So, yan din yung sabi ng iba, 'no, ah, iba talaga ang nangyari sa nakaraang, press con nitong si Sara Duterte. So, gusto lang nating, pag-usapan na tama talaga tayo, 'no. Yung nakapaminaw sa akong, kini kana siya sa akong unang, vlog pagkahuman sa press con ni Sara, 'no. Tinalakay ko yung dalawang ano diyan, ginawa kong topic o agenda ang duha ka, instance nga o issue nga iyang ginaistorya, yung kanyang mga sinabi. Yung regarding doon sa naiinis na daw siya sa group chat nila ni Amy, so sabi niya huhukayin. Sabi ko nga, paano mo hukayin yung patay o bukog o sa katawo kung wa makalubong, 'no? Kadang binuang nicho yun, kung nasa nicho, sabi ko nga diyan, gibain mo, hindi yung hukayin, wala kang mahuhukayin diyan, eh. So, pangalawang, ikaduha natong issue diha katong relo, regarding sa relo. So, sa duha pa lang ka issue, matingahan na ta, lain gyud siya, 'no? Iba talaga, 'no? Iba yung kanyang mga galawan, 'no, yung kanyang mustra kung sa salitang, Espanyol yata yun, mustra yung paggalaw, 'no? Yung kinikilos kung sa Tagalog. Tapos yung kanyang mata, 'no? Yung kanyang mata, tapos yung kanyang kamay para siyang hindi tayo kasi, sanay sa kanya kasi napakahilig naman nito magpa-press-con, eh. 'Pag may konting issue nagsasalita agad sila, pare-pareho silang magtatay, 'no? So, dili ta anad nga naa siya'y mga aksyon-aksyon, 'no? Asa ra yung kamera, may pagganon-ganon siya, 'no? May ilabay na ako na, itapon ko 'yan. Yun, so hindi tayo sanay sa gano'n, eh, kaya dito pa lang sa una kong vlog, sinabi ko na parang may kakaiba, 'no. So,
mga kaigsunan 'no, mga kauban, mga katambay diha sa labi na diha sa Mindanao 'no, wa ta masayop 'no, tama tayo, sakto ta 'no, ingna nga ano, pati mga congressman, pati mga congressman salita, senador, DOJ 'no, ah, ug uban pang mga leader 'no. Ayan oh, 'yan yung sinasabi ko 'no. Nasabi nga dito ng isang congressman, itong si Paulo Ortiga 'no, "The Filipino people deserve leaders who are mentally and emotionally stable, especially during challenging times." Hindi naman tayo magaling masyado sa English pero parang ang sabi lang niya dito, deserve nato nga mga Pilipino ang, mga leader nga naa sa maayong, utok, ha, nasa maayong utok ug naa sa, stable, unsay tawagan ni, ah, permanente 'no. Ilabi na kung naa ta sa mga kalisod nga sitwasyon. So unsaon na lang kung ang atong ikaduha nga leader o Vice Presidente ay, may problema sa utok, ha? Wala ta moingon nga siya ana na pero sa atong naobserbaran 'no, may something different 'no. So, ingon pa sabi pa nitong si G. Kunggo ng, Zambales, "For someone in such a high position to make a violent and, grotesque," I don't know what's that, "treats even in jest shows troubling level of instability," 'no? Kung sa laktod nga istorya, ah, kung kinsa 'tong naa sa mataas nga posisyon ay dili angay mag-comment og mga bayolente ug dili angay, manghulga o manakot nga bisan pag ipaagi sa bibiro 'no? Kasi ano 'yan, magbibigay yan ng, pagkakagulo 'no? Magkakagulo tayo kung ganyan ang atong mga leader nga, ah, bayolente ang mga inistoryahan, nga magko-comments ng mga, katulad ng mga bangkay 'no, pupugutan ng ulo, So, bisan si Coco, Pimentel 'no, o kape muna tayo, kape na ta mga kaigsunan. Bisan pa si Coco Pimentel 'no, si Senador Coco Pimentel, nagsasabi din na kinahanglan siguro kung sa Bisaya pa o kung sa Tagalog, baka nangailangan siya ng kausap 'no, makipag-usap siya diyan sa nanay niya. Naalala ko tuloy yung nanay niya 'no, nandiyan lang naman yan si ano bang kinsa yan, Sugarman, yung nanay niya 'no, nandiyan lang naman yata yan 'no. So, why not na makikipag-istoryahan siya dun, sabi pa nga ni Coco, makipagkuwentuhan siya ng mga, psychologist or kaya psychiatrist na mas makakapagbigay ng payo 'no. So, tama tayo dun sa ating unang obserbasyon na tayo na mga ganito lang tayo 'no, mga simpleng o ordinaryong tao lang, mga manindahay lag mani, mga manindahay lag, balot, mga tindero lang ta, mga mangisdaay lang tag mga baruto. Pero kung sige tagpaminaw, sige tagpaminaw og mga balita 'no, makita gyud nato ang kalainan sa iyang gibuhat 'no, kining si, Vice President pa man din. So, padayon ta 'no, daghan siya gipang-istorya, nasabi ko na nga yung iba, pinag-usapan na natin regarding yung,
ah, bukog o bangkay na itapon sa West Philippine Sea, tapos yung relo. So, marami pang iba, pero nakakagulat talaga yung, kakaiba niyang, statement 'no. Kasi kung bright ka, mautak ka, it's either na kahit na kaya mong gawin yun, yung pagpugot ng ulo, pagtapon ng bangkay, hindi mo sasabihin yun sa harap-harapan ng publiko, lalo pa't vice presidente ka. Kung, kriminal ang utak mo at mayroon ka talagang, ginagawang, krimen sa pamamagitan ng iyong mga bodyguard, ng iyong mga grupo, mga lihim na grupo, hindi pa rin dapat ipag, ilalantad mo yung iyong, pinaplano o kung mayroon ka mang iniisip na hindi maganda sa inyong kalaban, 'no? Unsa ka unsa ka buang sa tao kung naa siya'y plano nga wala pa gali mahimo ay iyan ang ginaistorya, 'no? Iyan ang sinasabi niya na ang kanyang plano sa harapan ng media, 'no? So, wala talaga sa hulog, sabi ko nga dun sa una kong, pag-vlog 'no. So, unsay nag-trigger 'no? Anong triggering aspect? Unsay nag-trigger kaha sa babaeng, sa babaeng ito 'no? So, ako ang tingin ko yung ano lang talaga, yung patong-patong na ang problema nila ng mga Duterte 'no? Why laing dahilan 'no? Anad man gud sila nga sugod pagkasikat nila, nahimo sila nga mga leader sa Davao, hangtod nahimong presidente ang tatay nila. Sa Davao pa lang, nakatagamtam na sila og puro, lami 'no, sa Tagalog, puro sarap. Kung sa Bisaya, puro lami kayo ang panginabuhi. Lami, tanan makuha nila yung kung sa ilang gusto. Kay mayor ang ilang tatay, daghay kwarta, 'no? So, wala silang maanad nga mapakyas, 'no? Kung sa Tagalog hindi sila sanay na, ah, hindi masunod yung kanilang mga kagustuhan. So, yun ang tingin ko talaga, 'no? Yun ang dahilan bakit lumabas yung ganitong, pag-uugali ni, Sara Duterte, 'no? At malamang hindi lang yan si Sara, 'no? Malamang hindi lang si Sara yan. Kahit itong sila Pulong, ito sila Baste, malamang 'pag naka-encounter yan ng, napakaraming problema, who knows, ha, na ana pod ang mahitabo sa ila, 'no? Tungod sa ilang kasuko, kalagot, 'no? Sabi nga ni, Congressman Acop, may tinatawag kasi tayong anger management, eh, at lumalabas na 'yan kahit sa mga western countries, 'no? May mga tao na di ka maumudala sa ilang kasuko. Mao bitaw nang naay, mayroon na ngayon, nauuso ngayon yung tinatawag na, ah, may mga propesyonal na magtuturo o magkakaroon ng mga konsultasyon o seminar o kung ano mang tawag diyan 'no, mag-undergo ka sa gano'n ng ilang araw para maano mo yung isip mo 'no, mapapa-down ng kaunti yung pagiging agresibo, wala sa lugar, hyper, grabe 'pag nagalit kahit napakaliit na bagay, ah. Kaya nga sabi nga ni Akop dapat magpaano 'to, ipapatingnan niya yung kanyang magpapa-manage 'to, anger management course, 'no? So, kasi yun lang ang dahilan, eh, dahil sa pulitika lang, 'no, posisyon, natanggal yung mga confidential fund, intelligence fund, hindi nasunod yung, mga kagustuhan ng posisyonan sa gobyerno. At naalala niyo pa 'di ba yung mismong helicopter, 'no?
pati ba naman yun, may issue din siya na hindi daw sinunod ang, kaniyang sinabi na dapat siya palagi ang, ah, anong tawag niyan, siya yung pinaka, ah, unang, bigyan ng priority. Siya yung may prayoridad sa helicopter. Sus Mariusip naman, 'di ba? Kahit pa sabihin nating, pupuwede, pero hindi ikaw ang presidente, 'no? Lumugar ka kung saan ang puwesto mo, vice president ka lang, 'no? So, pangalawa ka lang, natural mas prayoridad yung, ah, presidente. At alalahanin mo na meron na kayong hindi mga pagkakasundo, 'no, matapos niyong inuto yung mamamayan sa inyong unity, eh, nag-away-away kayo. So, mga kaigsuonan, sayop bata, tungod lang sa pulitika, mga confidential fund, mga kwarta nga ihatag, imbestigasyon sa ilaha, sa ICC, sa Congress, mga budget hearing, ka imbestigasyon sa Quadcom tungkol dun sa war on drug, patayan, yung extrajudicial killing. So, nagkapatong-patong yung mga isyu. Ang ilang mga kakutsaba, ang ilang mga alipuris, ang ilang mga kanang kamay o kaliwang kamay, ay nagtatago na. Si Roque, si ang mga tauhan ni Kibuloy at si Kibuloy ay mga nakakulong na, yung kanilang, pinagmamalaking nasa, ah, Bureau of, Prison nung araw na si Bantag, nagtatago din, So, halos lahat ng kanilang, alipuris, makinarya, kakutsaba, puro iniimbestigahan, puro nakakulong o kaya nagtatago. So, ito yung dahilan, 'no? Ito yung dahilan ng pagiging, nag-trigger yata sa utak ni, Sara Duterte, 'no? Parang, yung kanyang napakataas na pangarap na nung mag-usap sila ng mga Marcos, na after ng Marcos, siya ang, susunod. Kape tayo. At tila ay naunsyami o hindi niya mararating, ay nag-breakdown na, mga kaibigan, nag-breakdown na yung utak niya. Kaya napakahirap nito ang sitwasyon natin ngayon. Alam niyo kung bakit? Ang remark nga natin dito, dili na puwede siyang masaligan, 'no? 'Pag ganiyang, nag-iba ng kanyang pag-iisip, ay hindi na siya puwedeng, ah, asahan. Kung sa Bisaya, di na siya puwedeng saligan sa mga tao. Og sayunan ka 100 million takapin nga mga Pilipino. Kung ingon ini ang atong Vice President ug, gusto pa modagan og pagka-presidente sa 2028, naku po, ano na unsa na mahitabo sa Pilipinas kung ang utok sa usa ka leader ay, may problema, kung ang mamumuno sa 100 million mahigit na mga Pilipino ay, mayroong kakaibang kaisipan, kung sa Bisaya pa nasudlan og daotang espiritu ang utok, patay na ta ini, mga kaigsuonan. Mao na dakong problema nato ron, 'no? Bisan kita, sabi ko nga kanina, bisan kita nga ordinaryong tao na matikdan, 'no, na matikdan nato ang naunsa naman ning atong Vice Presidente. Murag hay, kadtong preskon niya, dili lang kana nga preskon. Ako dugay na ko sige istorya nga spoiled brat, 'no, kung unsay gusto niya matuman, 'no, nanapak ng sheriff doon sa Davao, mahilig manginsulto, mahilig magbugal-bugal.
bastos, 'no? Noon pa 'yan, hindi lang ang reaksyon lang kasi ng tao mabagal, 'no? Lalo na yung mga kapwa nila lider, nagtatantyahan at nagkakapolitikahan kahit na napapansin nilang bastos, kriminal, ay hindi nagsalita noon ang mga congressman, mga senador natin. Pero tayo mga simpleng tao, mas tayo ang unang, nakakapagsalita dahil hindi naman tayo pulitiko, hindi naman tayo maharap sa mga, may mikropono sa mga media sa TV. Pero tayo sa mga bangkita, sa mga barbershop, 'no, sa mga umpukan, sa mga inuman, nasasabi na natin 'yan na may kakaiba itong mga Duterte, may kakaiba kay Digong, may kakaiba kay Sara Duterte. 'Yun, tumpak tayo. So, 'yan lang muna ang topic natin. Pinakita ko lang na, bisan pag gamay tang, bisan pag ordinaryong tao ta, basta't magsige lang obserbar, magsige paminaw sa mga balita, makahatag ta og, saktong, panghuna-huna og saktong obserbasyon sa atong mga lider karon. Okay, maayong adlaw. Salamat sa inyong pagpaminaw o pagpanunood, 'no? Mag-ingat tayong lahat, oo, mag-amping tang tanan.